mga ka-legit Daver Cats, another updates, isang chief executive and director and producer ng Tape Incorporated hindi na hinantay ang pagsasara ng noontime program. Nag-resign ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit Daver Cats na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating updates. Thank you so much for your always for your generosity, 'di ba, sa pagbibigay ninyo ng oras sa akin. So dahil diyan narito naman at dahil diyan ito nga yung isa sa mga updates natin kani-kanina lang dahil ibinalita or inilabas na po ng Philippine Star ngayon, isa sa mga legit yan na news na tila baga nagbabadya na nga na magsara TP foreclosure na in July at ito yung ilan sa mga news na online ngayon At ito'y isinulat kani-kanina lang Feb 19, 2024, 12 AM inilabas. At dito kinumpirma nga na ang tahanang pinakamasaya, chuchugiin na may question mark and the exclamation point. So dahil po dito, ito po yung talagang nagsisirculate na news. Talagang kung mapapansin ninyo, sunod-sunod at dagdag ng dagdag bawat araw ang mga problemang kinaharap ng nasabing Tape Incorporated. Hindi pa nga natatapos yung kontrobersya dito po sa identity crisis ng isang producers po doon, 'di ba, ng Halusos Siblings. Eto na naman may panibagong problema. Nagtapos pinatunayan pa ng PEP, may nilabas pa ang PEP. Ito naman, di naman natin nire-relate to doon po sa sinulat ng Filipino Star ngayon. Naglabas sila na parang merong isang TV program na bilang na nga daw ang mga araw dahil sa problemang pinansyal. At alam naman natin na talagang pinagdadaanan ng mga programa yan na once na wala na talagang panggas sa production, tuluyan na nga puputulin yan, di ba? Pero ito na, kasabay ng mga balitang lumabas na yan, napabalitaan din di umano ng It's Showtime ay matatapos na ang kontrata sa GTV at ililipat na di umano sa GMA Network na main channel this year 2024. So kapag pinagtagmi-tagmi natin yung mga balita, talagang talagang parang foreclosure na talaga ang TV. Kasi kung tatanggalin na po, kung aalis na ang Showtime at tatanggalin na ang It's Showtime sa GTV at ililipat siya sa main channel, may masisipang programa doon, 'di ba? So hindi naman natin 'to nagja-jump into conclusion, pero parang ganun na yung pattern, 'di ba? So ito na nga dahil 7 days ago ay ibinalita po rin po ito ng Filipino Star ngayon, kinumpirma po nila na si Mr. Tony Tobiera ay tuluyan na ngang lumaya sa tape ng mga halusos. Kung matatandaan po ninyo, maraming mga netizen at legit Daver Cats ang nagtatanong kung bakit daw sa kasagsagan ng kaso ng trademark ay wala pong Mr. T na lumalabas. Walang Mr. Tony Tobiera nagsasalita sa husgado para po magpatunay sa pag-aari po ng TVJ about the trademark. Alam po natin na pinagtanggol ni Tito Sen si Mr. T dahil balak nga siyang kickbackin, tanggalin, alisin dito po sa nasabing programa ng Itbulaga dahil nasa age na po si Mr. Tony Tobiera ng kanyang retirement day. So, eto nga, dahil meron po bang napapabalita na ang naghiwalay na talaga ang landas ng mga halusos at si Mr. Tony Tobiera. At kahit parehong tikom ang bibig na magkabilang kampo, ay hindi makapaniwala ang mga nakaalam na naging pamamaalam ng dating malalim at dikit na magkaibigan ng mga halusos at mga Tobiera. Kasi alam naman natin na si Mr. T at si Mr. Halusos po kumbaga magkasosyo po sila dyan sa Tape Incorporated. Mas malalim pa ba ito kung tutuusin sa mga Katniel? Yes. Sa Lisken? Yes. Sa Dominic Roque at Bea Alonso? Yes po. Malalim po ang kanilang naging samahan. Sorry na lang ba sa Mabline at hindi kasama sa leveling? So magandang itanong, wala na ba sa tape si Mr. T? At sa haba at tagal ng kanyang paninilbihan sa kumpanya, pihadong ang laki ng kanyang naging separation pay or tanong ng lahat, wala na nga ba? Kasi 'di ba parang syempre for the longest time,
isa sa mga kadahilanan or nakikita nating dahilan kung bakit hindi nagsasalita si Mr. T, syempre, he really need to protect their shares kasi may share po siya sa tape shareholder po siya doon isa rin siya sa mga masasabi natin na parang owner or owner mismo ng Tape Incorporated kasama alongside with Mr. Halusos, Dahil dito, syempre kailangan, niya yon, pangalagaan niya yon dahil may share siya Hindi niya naman pwedeng agad-agad na i-pull out yung share niya dahil may kontrata po silang pinirmahan with regards to that. So this time, hindi na nga inantay ni Mr. Tobiera na matanggal na sa ere or tuluyan na nga malugi ang Tape Incorporated. Umalis na or tuluyan na nga ba siyang inalis or nag-resign? Yun po kasi ang tanong dahil nananatiling tahimik po si Mr. T with regards to this. Pero yun po yung ilan sa mga katanungan na sana ay na-arrest. Kasi nagtatanong po sa comment section bakit daw si Mr. T hindi nagsasalita, ba't daw si Mr. T ay hindi pinagtatanggol ang TVJ. So yun po yung mga ilan sa mga kasagutan po sa katanungan na yan. So dahil dyan narito ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Magbasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. So unahin po natin ang komento mula sa isang user. Sabi niya, ano kaya biglang sepresahin ng Itbulaga si Karen at biglang dumating ang kanyang tatay? Abangan po natin, baka matupad po yan. So kasi diba nung last update natin, nung last Saturday, napaiyak nga itong si Karen dahil po dun sa sinabi ni JDL. Meron kasi silang guest na foreigner na tatay at alam natin na foreigner po ang tatay ni Karen, kaya sobrang nalulungkot siya kapag po naaalala niya ng daddy niya dahil miss niya na nga naman, diba? And sabi naman ng isa pang user, iyak si Karen aka Miley Cyrus. Oo, stay strong sweet girl. Anyway, regarding sa show ng Itbulaga TVJ, wish ko talaga targetin nila ang youth, millennials kasi silang energetic at masipag manood. What's in or what's new? Something that pokes their interest, they go for it. Like concerts, parties, yes, they do a lot. Dapat magkaroon ng segment for the youth viewers. I definitely agree with this comment. Napakaganda ng komento mo, kapatid. Dahil tama po yan, umiikot kasi ang henerasyon. Tama rin po na most of sa 100% viewers po ng online, most of the time, ang talagang matyagang nanonood dyan, mga kabataan, mga youth. Kaya kailangan po, yung kasing Itbulaga, parang ang kanila pong show is about family oriented show Kumbaga, nandun po yung hilig ng mga kabataan, mga matatanda, 'di ba, yung mga oldies. So ganun sila umiikot. So sinasabi ng isang viewers na dapat pakinggan din ng TVJ na gumawa sila ng exclusively for the youth. And sabi ni Mr. Mark Lawrence Macas, hi Miss Darred's channel. Kanina sa Itbulaga naiyak si Karen Aistrup na kanina sugod bahay mga kapatid po, Darred's channel. Salamat po Mr. Mark Lawrence Macas sa inyong komento. Opo na kung napanood niyo po yun ng Saturday, talagang naiyak po siya. Ang dami po ring naiyak nung naiyak si Karen kasi parang naramdaman nila yung heartaches ni Karen na Aistrup with regards to that. Sabi naman ng isang comment si Mr. Romy Misiano Mogol, walang nagbago sa mukha ni Karen, maganda pa rin kahit umiiyak. Sa balagay ko, kinukuha lang nila ang loob ni Karen kung paano umakting. Huwag ka nang mag-alala Karen, wala namang sa tabi mo ang daddy mo. May daddy ka pa rin naman at hindi lang isa, tatlo pa. At yun ay ang TVJ, mahal na mahal ka ng TVJ. True naman tayo dyan. Sobrang totoo po yan kasi talagang pinapahalagahan nila lahat. Diba nung nag-birthday nga po siya, talagang in-emphasize, binigyan po ng ng magandang parang pagbibigay pugay kay Karen. Kasi alam naman natin na si Karen, pinili niya talaga na magstay sa TVJ. Kahit po meron siyang kontrata sa tape, isinawalang bahala niya yon, 'di ba? Isinantabi niya yon. Para lang po siya ay magtrabaho kasama ng TVJ kasi that is his dream, para po makatrabaho sila. Sabi po ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Darreds, may naalala si Karen yung papa niya kaya siya medyo napaiyak. Kaya mo yan Karen, laban lang sa life. True naman. So lahat naman siguro kinakaya ni Karen ngayon kahit alam niyang sobrang napakahirap na mapalayo ka sa pamilya mo, diba? Pero ginagawa niya yun for
for their future and for the future of Karen Aistrup. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone!